Pakita ninyo ang mga kabutihang ginagawa ninyo, kabutihang naranasan natin sa Diyos na ginagawa din natin upang makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Amang sumasalangit. Amen? May tao pa ba? Gusto niyong palakpakan si Lord? Yun. Kaya pala tayo ay nais ng Lord na magliwanag, no, at maging asin ng sangkatauhan ay upang tayo ay makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Pakisabi mo sa tabi mo, kasakatabi mo, ikaw ang asin. Ikaw ang ilaw ng sangkatauhan. So yung mga nakikinig po ba kayo? So yung mga asin at ilaw ng sangkatauhan, isa lang ang Facebook niyan. Kasi yung iba, dual Facebook eh. Merong Facebook sa kamunduhan, merong Facebook sa Lord. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. So yung mga ilaw, isa lang ang Facebook talaga niyan. Yung iba kasi dalawa Facebook eh. May isa sila sa Lord yun, yung isa sa kamunduhan. Meron silang isang account, any social media account, sa Lord yun. Yung isa sa kamunduhan. So dalawa yung account nila. Yung iba nga, ang daming account eh. So hindi tayo ganon. Amin po ba? Ang sabi ko, hindi tayo ganon. No? Kung sakali mang meron tayong another account, siguro for the school account lang, for the school lang yon, di ba? Or for business. Tama ba? Kasi minsan kailangan mo na account for school eh. So magladagdag ka ng panibago, pero not for worldliness. And another thing, pwedeng pang-business kasi kailangan mo nang sa business eh. Tama ba ako? Nakikinig ba rito yung mga asin at ilaw? Sabi mo ka sa katabi mo, ikaw ang asin at ilaw. Yun. No? Ayan. Ayan. Tayo yung mga laging dumadalo. Amen? Nakikinig. Nagtitake note. Amen po ba? Nagkakaroon ng tinatawag na personal devotion. Pakasabi personal devotion. Ano ba yung personal devotion? Yung bang ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, may Bible ka, no? Nagbabasa ka ng Biblia. Kung gusto mo, systematic eh. Yung bang tuloy-tuloy, Mateo 1, 2, 3, 4, kung saan ka natapos, the next day, susundan mo. Nakikinig ba kayo? Kunyari, ngayong araw, Mateo 1, bukas, Mateo 2. Systematic ang tawag doon. Pwede rin namang hindi systematic kung anong gusto mong basahin. Tapos, magpipray ka kay God. Lord, mangusap ka sa akin. Meron ka bang gustong ipahayag? So habang nagpe-personal devotion ka, may notebook ka. Kasi ililista mo yung kapahayagan ng Diyos eh. Number 2, may prayer request ka. Lord, ito po yung mga prayer request ko. Sulat mo rin. Tapos baka may answered prayer ka na, di ba? Sabihin mo, thank you Lord, answered prayer na ako. Ganun. Parang si Sister Nena, di ba? Ano yung patotoo ni Sister Nena kanina? Kanina ba yon o kanina? Anong patotoo niya, Pastor Ratonet? Nag-provide si Lord para makasama sa camp. Marami siyang kasama. Yung iba kasi, wala naman kasing heart sa puso. Wala naman silang heart dumalo eh. Misa nga sa pagdalo nila, urang-sulang at rasabante. Laban bawi. Parang gang ni Willie Rebillame. Di ba? Kwarta o kahon? Mga ganun sila. Di ba? So, nakikinig pa ho ba tayo? Talagang may desisyon, amen? Na mapuspos ng kapangyarihan at salita ng Diyos. Kaya during personal devotion, pag meron kang nakikita na nire-reveal sa iyo si Lord na kasalanan, di ba? Kasi kakausapin ka ni Lord eh. Sa pamamagitan ng Bible, ipapakita sa iyo kasalanan mo eh, di ba? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, oh, ikaw, naglilingkod ka sa Diyos, jowa mo, unbeliever. Makausapin ka talaga ni Lord. Oh, kaya meron akong kilala, kinakausap siya ni Lord, nire-reveal sa kanya yung sin niya. Sabi niya, ayoko na magbasa ng Bible. Ganun. Totoo yun. True story yun. Kasi nire-rebuke siya ni Lord eh. Di ba? Pero at the same time, meron din namang promises si God na sinasabi, di ba? May promises. Kiniklaim mo yun. Kung may sakit ka,
Lord, salamat sa kagalingan, di ba? Sa financial provision, mga ganun. Naunawaan natin? So sa personal devotion, meron tayong pasasalamat sa Diyos, answered prayer. Meron tayong prayer request. Meron tayong pag kinausap tayo ni Lord na meron siyang sin na nire-reveal sa atin, pinoforsake natin yon, correct? Meron tayong promises ni God na pinopossess natin, kiniklaim natin. Amen ba? May tapa ho ba rito? And during personal devotion, pwede ka munang kumanta sa Diyos. Kanta ka. Hindi mo na kailangan ng instrumento. Kahit na wala ka ng sinasabayan, sarili galing sa puso mo. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa ganun. Pwede rin namang magdala ka ng instrumento. Oh. Awit ka. Pag ang personal devotion, wala kang kasama. Kasi pag may kasama ka, magchichismisan lang kayo. Oo, magchichismisan lang kayo eh. Hindi personal devotion yan. Personal chismisan yan, personal marites yan. Ang tawag doon. Ang personal devotion, pakisabi, personal. Pag sinabi mong personal, ilan yun? Personal collection. The collection mo yun, personal. Amen? Patalasta siya tayo na, baka naman. Kikinig ka ba tayo? Kaya nga personal devotion eh. Hindi yung grupo kayo o dalawa kayo, nagchichismisan kayo. You are wasting your time. Paano kang kakausapin ng Diyos yung nakikipagchismisan ka? Grupo-grupo at hindi rin pwedeng naka-holding hands. Kaya nga personal eh. Amen po ba? Hihiwalay ka. At kung maaari nga, i-off mo muna yung cellphone mo eh. Ilayo mo muna yan eh. Para makausap po si God. Amen? Alam mo, ang sarap ka usapin ni God. Pag kinausap ka ni God, grabe, iba. Kaya, daily devotion, ang ganda niyan. Anytime. Yung daily devotion naman, pwede mo naman gawin yan anytime eh. Oo, wala naman pinipiling oras yan eh. Ako, anong oras ako ginising ng Panginoon, yun ang daily devotion ko eh. Minsan bago ako matulog, magdi-devotion ako. Minsan madaling araw, gigisingin ako ng Lord eh. Kanina, ang aga kong nagising eh. Sabi ko, Rek, yung jacket ko, yung sweater ko. Wala raw, nalock daw sa kotse eh. Yung kotse kong gold, nakita nyo? Yung kotse kong may living room, di nyo pa nakita? Kompleto yun, pwede ka, may rep pa nga yun eh. Di nyo pa nakita? So, ano yun? Sabi ko, Rek, asan na ba yung sweater ko? Yung sweater ko, kulay black yun. May hood. Tapos may logo ng KOJF dito. Tapos yung likod nun nakalagay, All for Jesus. Meron kayo noon? Wala? Hindi kasi, meron ka. Iba kasi hindi umu-order eh. Kuripot. May pambili ng kung ano-ano, walang pang-order ng t-shirt, walang pang-order ng jacket. Meron ako ng kulay itim. Dito may logo ng KOJF dito, tapos sa likod, All for Jesus. Binenta nga yun, mura lang nga lang pinagbili yun eh, sa totoo lang. Bagsak presyo yun eh. Ang magandang klase yun, pero ang hindi nababayaran dun yung logo. Cannot be shaken. Hindi niyo ba nakikita, hindi tayo naapektuhan? You know why? Because we receive an unshakable kingdom. Hindi tayo naapektuhan. Sila nagpapanik sila roon. Tayo rito umaawit sa Panginoon, di ba? Sila nagpapanik sa labas eh. Tayo ito umaawit sa Panginoon. Yung iba, panik lang kasi walang buying, walang pera eh. Tayo ito, why? We receive an unshakable kingdom. Kingdom of Jesus eh. Tapos sa likod, nakalagay, All for Jesus. So bukas, suotin ko na, andyan na eh. Nahanap na yung susi ng kotse. Ngita pa ba rito, suotin ko bukas, iikot ako dyan. Titingnan ko kung sino yung mga nagdi-devotion. May picture ako ng mga nagdevotion ah. May picture din ako ng mga nagchichismisan. May picture din ako na nagkakainan. Group devotion bukas. Group devotion pala bukas. Pag nag-group devotion, hindi ay nagkakainan ha.
Mga kapatid, hindi ba kayo natutuwa, hindi kayo nagluluto? Hindi kayo naghihiwa? Ano ba bang gusto ninyo? Ang sarapan ng pagkain natin. Amen? At hindi nyo ba alam, may merienda rin kayo? Bibili nga lang kayo. Sobra naman kayo. May almusal, may tanghalian, may hapunan na kayo. Gusto nyo libre pa rin merienda? Hindi na nga kayo naghihiwa, hindi na nga kayo nagluluto. Bumili na kayo. May pambili. May pambili yan si Pastor Tonet. Mamalakpak ka nga, Pastor Tonet. Ayun. Kaya during gawain ng Panginoon, uma-attend talaga yan. Sumasamba sa Diyos yan. Yung iba, gawain ng Panginoon, nagigaming eh. Gawain ng Panginoon, nagigaming. Ano ba naman yan? Gawain ng Panginoon, tulog siya. Oh. Aray ko. Hindi ganun ng mga salt and light. Ang mga salt and light, gising, di ba? Sumasamba, nagpupuri, hindi nagigaming. Bitao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Ganun yun. So, tingnan ninyo uli yung Matthew 5:13 to 16. Matthew 5:13 to 16. Pakibasa na, sinong babasa? Pastor, sinong may Bible dyan? Pastor, sinong may Bible dyan? Yan. Sino? Yung Matthew 5:13 to 16. So, basa. Wag ninyo binasa, ako babasa. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. 14. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. 15. Oo. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ayun. Ilaw tayo ng ano? Lahat kayo mag-participate. Ilaw tayo ng ano? Sanlibutan. Gaano kalaki yung sanlibutan? Ano ba ibig sabihin ng sanlibutan? Earth, mundo. Ilang bansa ang Earth? Sino nakakaalam? So, ilaw tayo ng sanlibutan. Asin tayo ng sanlibutan. So, sino pinapa-evangelize sa atin ng Lord? Sanlibutan. Ang laki ng pinapa-evangelize sa atin ng Lord. Ang unang pinapa-evangelize sa atin ng Diyos, pamilya mo. Hindi kayo nagsisipagdalo. Kasabihin ninyo, walang pera, walang pamasahe, malayo. Sasabihin nyo, nakakapagod. Sasabihin nyo, maaga service. Sasabihin ninyo, medyo yung preaching, tinatamaan kayo. Ang dami nyong dahilan para hindi kayo a-attend. Yung iba, a-attend nga kayo pag may kainan lang. Pag walang kainan, di kayo a-attend. Sa preaching, di kayo a-attend. Pero pag kainan na, maglilitawan kayo. Hindi ganoon. Pagsabihan mo sila, si ilaw ka ng sanlibutan, di ba? Ilaw ka ng sanlibutan. Kasama yung tahanan mo. Pero yung pagsasalita mo sa kanila, medyo magalang lang. Di ba? Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sige, scroll mo sa cellphone mo. Hindi mo hindi ka man lang mag-react sa KOJF Church. Hindi mo mag-repost, hindi mo ma-reshare. Kung ano-ano pinapanood mo dyan. May tao pa ho ba rito? Yung mga kapitbahay mo, di ba? Kapitbahay mo. O yung mga taga-Kamarin, Pastora Nena. Yung mga kasama mo rito sa Kamarin, ha? Palakasin ang Kamarin Outreach. May tao pa ba rito? Walang nag-amen. Yun. Yung mga taas ang kamay ng mga taga-Batasan at saka Commonwealth, ang dami nyo. Palakasin nyo yung outreach dyan. Palakasin ninyo.
Mag-join kayo, mag-unite kayo. Hindi ko alam kung anong araw at oras nyo itatayo at tinayo yan. Hindi pwedeng hindi. Babalik ako ng Kamarin, magkukrusada tayo. Hindi ako nagbibiro. Sister Nena, mga kabataan, tayo nga yung mga taga-Kamarin. Tayo kayo. Ayan, kagaganda. Kagaganda nga ni. Kagagwapo nga ni. May tao ba? Tulungan nyo si Ate Nena. Yung mga hindi nakakabalik, pabalikin ninyo. Yung mga naliligaw landas, paliwanagan ninyo. Mag-evangelize kayo ron sa Kamarin. Kaloocan, di ba? O, upo na kayo. Salamat sa inyong mga buhay. Ate Nena, narinig mo ako? Oo. Repost ng salitaan ng Diyos, reshare ng reshare. Papunta tayo, papalik ako ng Kamarin, magkukursada tayo uli. Pati yung mga Commonwealth batasan, mag-unite kayo. Hindi ako nagbibiro, tayo yung mga taga-Commonwealth batasan. Tayo. O, ayan. O, ang dami ninyo. Isama mo na yung DSWD. Sama mo na yan, o, mag-unite kayo. Palakasin nyo yung gawain natin doon. Amen? Kasi kayo ang salt and light of the earth. Simulan nyo sa pamilya ninyo. Alam nyo naman yung pamilya niya, diligaw at nadilihis ng landas eh. Alam nyo naman sila pastor at pastora, hindi lumalagay sa tawag nila eh. Ayaw nilang lagyan ng tawag nila. Sige lang, scroll ng cellphone. Masyadong mararamdamin. Ang tatagal na sa Panginoon, mararamdamin pa rin. Oh. May tao pa ho ba rito? Ako nga, ang kapal eh, oh. Grabe. So, upo na kayo. Hindi ako nagbibiro, ha? Taga saan pa yung mga iba? Naalala ko tong si Sister Nora. Alam mo, kung bakit bakit kami nakarating ng Makati, si Sister Divine, evangelist yun eh. Tapos, dinagdagan pa ni Sister Nora, evangelist. Mga evangelist yan eh. Hindi ako nagbibiro. Pastora Tonet, mga evangelist yan eh. Yung iba, ibang lihis. Nalihis eh. May tao pa ho ba rito? O, so kung saan ka ngayon, Sister Nora? Saan ka ngayon? Binangonan. Oh. Yung binangonan, itayo mo yung kay OJF Outreach dyan, simulan mo sa pamilya mo. Kaya mo sila. Di ba? Pag sinabi mong earth, ang laki nun, di ba? Oh. Earth. Hindi sinabing you are the salt of your family. Hindi. You are the light of your family. Hindi. You are the salt and the light of the earth. So, ang laki ng pinapa-evangelize sa atin ng Lord. Ang laki. Yung mga unbeliever, pati yung mga pastor na mga believing unbelievers. Alam niyo bang maraming pastor, ligaw at lihis? Sabi ng isang pastor na nakausap ko, okay lang ng mga magpatato o yung mga born-again Christian. Ganun ba? Sige, sa lahat ng mga born-again Christian na gustong magpatato, sa'yo ko papaatinin. Para mapuno yung church mo ng mga puro mga tato. Yung ikaw ay hindi born again, may tato ka, okay lang yan kasi hindi ka born again. Pero nung na-born again ka, huwag ka nang magpatato. Bawal yun. Amen? May tao pa ho ba rito? Tingin kayo sa akin. Uso ngayon ang mga lalaking mihikaw. Tama? Lingkod ng Diyos, ba't di ka maghikaw? Bagay naman sa iyo yun eh. Gusto kong sabihin sa inyo, ang mga Israelita hindi yung mga lalaking Israelita ha, mga lalaking Israelita hindi naghihikaw. Sino lamang ang mga lalaking naghihikaw sa Bible? Midianites and Ismaelites. Pagano yon. Ismaelites and Midianites, pagano yon. Kung ikaw ay Kristiyanong lalaki, hindi ka maghihikaw. Pag naghihikaw ka, pagano ka. Kaya hindi ako naghihikaw. Gets niyo? Naunawaan ninyo? Oh, palakpakan natin si Lord. Iba, hindi lang dito naghihikaw, dito pa. Kung Aprikano ka, di kayahin mo yan. Aprikano ka eh. Pero kung Kristiyano ka, hindi. Sino yung mga lalaki naghihikaw? Ismaelites and Midianites. Hindi sila mga chosen. Ismaelites galing kay Ismael, anak ni Hagar. Yung mga Midianites, anak ni Keturah, the second wife of Abraham.
Kasi namatay na si Sarah eh. Nagkaroon siya ng second wife. No? So ang napangasawa niya si Keturah. Doon galing yung Midianites. Kaya ang mga Midianites and Ismailites, mga lalaking naghihikaw. Hindi sila Israelite, hindi sila chosen. So pag lalaki ka naghihikaw, hindi pang Christian yan. Amen. Eh bakit nakikita ko, mga pastor pa nga may hikaw eh. Maraming born again, may hikaw eh. Ang daming mga born again, may tattoo eh. Sabi, si Kim Atienza born again eh. Sabi niya sa pastor niya, Pastor, pwede bang magpatato? Pwede. Basta kung ano ilalagay mong tattoo, okay lang. Mukhang bihirang pastor yun. Nata pa ho ba rito? Pastor tiitik yun. Andiyan pa ho ba kayo? So naunawaan na ninyo kung bakit hindi ako nag-iikaw. Naunawaan na ninyo bakit ako hindi naghihikaw. Yung mga babae ba pwedeng maghikaw? Pwede. Basta, wag mamahalin na kasi baka mahablot eh. Oh. At saka alam ninyo yung mga lalaking naghihikaw sa Bible, idolatry yun eh. Idolatry yun. Oo, idolatry yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yun eh. Kaya kailangan lumalim ka sa Bible eh. Amen? Kailangan lumalim ka talaga. Nawaan na natin. Bagay ba sa akin pag nakahikaw ako? Siguro lalo na kung mas malaki, gano'n. Oh. Gusto niyong palakpakan si Lord? So ayun. So ibig sabihin, tayo ay nagliligtas ng buong mundo. Kaya kung ilang kayo sa lugar ninyo, i-evangelize nyo yan. Itayo nyo yung KOJF outreach dyan. Amen ba? May tao pa ba rito? Kahit nag-iisa ka lang, kaya mo yan. Simulan mo sa pamilya mo. Simulan mo sa kapitbahay mo. Misa kahit bagong lipat ka lang doon, makipagkilala ka. Oh. Meron naman tayong trucks para sila mabigyan mo. Tapos, sharean mo na ang salita ng Diyos. Di ba? Kagaya ni Jesus sa John chapter 4. Sa John chapter 4, ito ang sabi ng Biblia. Dumaan si Jesus sa Samaria. Kailangan niyang dumaan sa Samaria, John chapter 4. Bakit niya kailangan dumaan sa Samaria? Gusto niyang iligtas ang Samaria eh. Alam niyo ba ang Samaria iniiwasan? O tingin kayo sa akin. Bakit iniiwasan ng Samaria? Ang mga Samaria kasi, ang mga Samaritan kasi, hybrid. Pag sinabing hybrid, mistiso, hindi puro. Sila ay mga Israelitang nag-asawa ng unbeliever, nag-asawa na hindi Israelita, ang tawag sa kanila, Samaritana, Samaritano. Hindi sila puro. Nagtao pa ba rito? Kaya iniiwasan sila ng mga Israelita. May halo kayo eh. Mixture. Pero hindi sila iniwasan ni Jesus. Amen. May tao pa ba rito? Wala kang iiwasan para ma-evangelize mo sila. Kahit ex mo yan. Kung kailangan i-evangelize mo. Amen? Kahit binla ka pa, inunfriend ka pa, inaway ka pa, kung kailangan i-evangelize mo. Amen? I-evangelize mo. Wala tayong iiwasan. Kaya makikita nyo sa John chapter 4, walang iniwasan si Jesus. Sabi niya, dadaan ako ng Samaria. Eh, iniiwasan ng mga Israelita yun eh. Di ba kayo may mga iniiwasan din kayo, di ba? Eh, wala kang iniiwasan? Ay, si iba meron. Marami iniiwasan niya. Ayokong dumaan dyan. Ayokong pumunta riyan. Ayokong makasama yung taong yan. Ayokong makatabi yan. Mga toxic yan eh. Di ba? May iniiwasan ka. Lalo na. Pero pag mga manliligaw mong makulit, ayaw mo, iwasan mo. Ang ganito gawin mo. Ipasa mo sa iba. Ikaw na, nakikinig ko ba kayo? Oh, kunyari, may manliligaw ka makulit, ipasa mo sa iba, sabihin mo, Tita El, ikaw na mag-share dyan. Mga ganon. Oh. Ikaw makipag-usap dyan, Tita El. Mga ganon, di ba? Ito pa ba rito? At least, pinangarap mong maligtas siya, di ba? Walang sumasagot. Hindi ikaw nag-share, pero tumawag ka ng iba. Ikaw nga mag-share dyan. Kasi sinisharan ko, nililigawan ako, makulit eh. Bakit tayo mabang sagutin? Kasi nga makulit. Tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. So, ayun.
So gusto niyong palakpakan muna si Lord? So sa John chapter 4 yun, no? Tapos ang ginawa ni Jesus, pinuntahan niya yung babae. So pag nag-i-evangelize ka, wala kang pinipili. Babae, lalaki, bakla, tomboy, lesbian, LG, ano yung G? Gay, LGB, ano yung B? Bisexual, LGBT, transgender, Q, LGBTQ, care, no? LGBTQ, ay, ano yung I? I, ha? Intersex, ano yung A naman? At iba pa. Grabe. Ang gulo ninyo. So kahit sino pa sila, pag ipanapa-evangelize ni God, evangelize mo. Sabi mo, mahal ka ni Lord. Bigyan mo ng traksyaran mo. Ito, social media network, ay social media ng kayo, JFO. May tao pa ho ba rito? Kaya repost kayo ng repost, reshare ng reshare. May tao pa ba? Mga salt and light, taas ang kamay. Oh, ito tayo, salt and light tayo. Alam mo ba, pag nagsishare ka, pinipersecute ka. Tuloy mo lang. Kasi anong sabi ng Matthew 5:10-12? Matthew 5:10-12? Abay, napakapalad ninyo na kayo'y pinersecute. Di ba? Oh. Pag wala kang persecution, hindi ka nag-i-evangelize. Tama? Pag ikaw ay nag-i-evangelize, wala kang nagpe-persecution ka. Tama ba? Ipipersecute ka talaga. Alam niyo, mas mahirap sa mga communist country. Yung mga born again doon, matindi ang persecution. Sa mga Muslim country, matindi ang persecution doon. Kaya merong group na The Voice of the Martyrs. Sa Nigeria, di ba, nakialam na si Trump? Kasi mga Christian doon, pinapatay sa Nigeria. May tao pa ba? So may persecution. Paglabas nyo dito, may persecution. Maniwala ka sa akin. Gusto nila malaglag yung bunga mo. Ngayon, kung malalaglag yung bunga mo, saluhin mo agad. Ibalik mo. Ngayon, kung talagang nalaglag talaga, damputin mo. Huwag mo hayaang manatiling nalaglag, di ba? May tao pa ba rito? Anong sabi ng unang Juan 2:2, 2:1 hanggang 2? Unang Juan 2:1 hanggang 2, huwag kang magkasala. So paglabas mo rito, huwag ka nang magkasala, ha? Hello? May alak pa ba? Walang sumasagot. May iinom pa ba? Walang sumusugot. Maninigarilyo pa ba? Magsusugal pa ba? Magmumura pa ba? Magsisinungaling pa ba? Maiinggit pa ba? O tambay-tambay pa ba? O mayabang pa ba kaysa sa magulang niya? Suwail? Wala na. Bagong buhay na, bagong pagkatao na. Walang sumasagot. Iba na tayo, new life in Christ. Tatagayan ka, huwag mong tanggapin. Isa lang, sasabihin, huwag mong tanggapin. Bibigyan ka ng sigarilyo, pasusugalin ka. Pagmumurahin ka, lahat gagawa ng paraan. Ni Satanas, para ibalik ka sa dati. Tandaan mo yung sinasabi ng Bible, huwag kang magkasala. Ngayon, hindi ko sinasabing magkasala ka. Kung sakasakaling nagpol ka, bumalik ka uli kay Lord. Amen? Huwag kang tutuloy sa kasalanan. Huwag. Bawal magkasala. Pero kung sakaling nagpol ka, balik ka uli. Huwag kang magpapatuloy sa pagkakasala.